Isa lang, take off na. Kita ka ba niya? Siyempre, team mo sa akin, may team. Team mo dito eh. Oo, yan o, hindi yung ilaw. Ayan. Daming mga rides. Waiting na lang, 1 hour. 1 hour before take off. Dapat last Boom. dito ako pa-best. Oo, doon ka nga po pwes eh. Pag doon kayo. Sa side kami. Alright, I'll see you on the takeoff. Oh, sarap. Nakatabi. Konti na lang, alis na. Eto na, simula na. Medyo nakapano ng konti. Excited. Pero syempre, nakarecord na ba to? Ayan. Right, let's do this. Maya na ako mag-music. Woo! Let's go! Wala tayo naiwan. One eternity later. Sila kasi yeah. Go, let's go. Tangin ang init. At ayun na nga, official nang nagsimula ang Boss Ironman 2024 sa time na to. Halo-halong kaba, adrenaline rush, init ang nararamdaman ko sa time na to. Ang tagal kasi namin naghintay dun sa take-off grid, so medyo nakaluwag-luwag na ako dito dahil nahanginan na sa paganda. Dito sa kanan ko ay si Sir Rodante. Siya ang naging top 1 finisher sa group namin. Pero nagkawatak-watak din kasi kami, kaya pero siya yung pinaka na nauna. Hindi pa man kami nakakalayo ay may aksidente na agad na nangyari sa lugar na to. Uy, may sumamplang na agad. Ano, saan ang galing yun? Ganun ah. Yes, sino malapit? Masarap mo, Honda Rebel.
Grabe, utang na, parang artista dito. Sino to? Sino to? Sino? Oo. Sino ay? Ha? Ewan. Sino to? Si Donald to? Bro, dito na ako sa likod mo, bro. Ayun, nasa likod nyo na. Ayun, nasa likod nyo na ako. Butay na. Panandali ang nag-restore yung cardo namin dito, meaning nasa vicinity yung mga kagrupo ko. Pero hindi rin masyadong nagtagal kasi medyo static dahil maraming nakakardo rito, hindi kami magkaintindihan. Pero magkakalapit pa lang kami dito, hindi pa kami nagkakawatak-watak masyado. Ay, pag may nakita kayong nakabag, ako na yun. Pag na naka-orange, ako na yan, ha? At yun na ang huling beses na narinig ko ang aking mga grupo sa Cardo dahil dito na kami nagkalayo-layo. Kasi dito na yung start nung bakbakan talaga ng karamihan ng mga riders. Dito na sila nag-speed up. Ako yung average speed ko rito around 90 to 130 kph. And hindi ko kayang sumabay dun sa iba kasi malalakas yung ilaw nila. Hindi katulad sa akin, limited lang. Kaya medyo ilang din ako mag-speed up. Pero kahit pa paano hindi naman ako naiiwan. Pero sa time na to, medyo mag-isa na lang talaga ako kaya nililibang ko na lang din yung sarili ko. Kasi almost 3 hours na kami nitong bumabakbak sa daan and wala pa kami sa checkpoint 1. Boss, Alimet. Mahirap sa ano, sa tawag dito, plate number, Dito panandali ang huminto yung medyo racing ng mga riders dahil ang pangit ng daan sa area na to. Half lang yung bukas and yung iba talagang maraming butas, delikado, as in magkamali ka lang talagang titilapon ka, tutusa ka sa mga yan. So sobrang delikado rin talaga ng daan. Tapos every time na magiging smooth ulit yung daan, ayan na naman yung mga bakbakero. Talagang mape-pressure ka talagang magmabilis din kasi yung ilaw, yung ingay ng motor sa kanan at kaliwa mo, encourage kang bakbakin din yung daan para ano. Pero nagpagas na ako after neto, bakbak na to. So, almost 4 hours on the road. Ito pa lang yung pinakauna kong pahinga from the takeoff. So, nag-rehydrate na ako. Nagpagas na rin ako, although may 3 bars pa ako. Ayaw mag-take ng chance kasi hindi ko kapisado yung daan. So, chinecheck ko rin kung may mga kagrupo ba ako nagpagas dito. So, chineck ko na rin yung motor if may mga tama kasi ang dami talaga naming lubak na nadaanan and wala akong time i-check. So, ngayon pa lang and thankfully wala naman tama and all good. and hindi na masyadong crowded yung daan, hindi katulad kanina. Grabe, bakbakan. Mape-pressure kang ano, kahit ayaw mo naman, pero dahil yung ilaw sa likod, ang dami nila Tapos minsan, yung pacing mo, mabilis naman, hindi naman pala mabilis, pero yung nasa harapan mo, mabagal lang talaga, kaya wala kang choice kundi bumakbak din kasabay ng mga ibang grupo na bumabakbak. So anyway, wala tayo masyadong kasabay ngayon, naiwan ng iba sa mga ano, tsaka marami pa magpapagas dyan kasi 3 bars na lang yung natitira sa akin kanina. Nagpagas na ako, mahirap na. Kasi hindi na rin ako babakbak. Relax na rin to. Para na-enjoy ko na yung daan. Mahirap pag marami kang kasabay, nakaka-pressure. First checkpoint, nakarating din. 1 o'clock.
So ayun na, nakarating na ako sa first checkpoint at nangyari yung hindi ko inaasahan talaga. Binakbak ko pa ng binakbak yung motor ko. Nagbomba-bomba pa ako. Yung pala, mag-overheat na yung motor ko. So makikita nyo yung local na yun, tinuturo nila na nagsusuka na yung motor ko ng coolant. So dali-dali ko to tinabi at tiningnan, chinek kung ano na ba talaga nangyayari sa motor. So nangyari, hindi nag-overheat yung motor kapag umaandar dahil sa fan. Pero kapag nasa idle siya or mabagal yung takbo at maraming katabing motor, doon siya nag-overheat. At ayun na nga, chinecheck ko na at itatabi ko na yung motor nito. So, buti na lang yung mga local dito is kahit pa paano, tinitingnan nila. Patayin nyo na lang yung slide nyo, baka maglubat. Yun, so nag-overheat nga yung motor ko and after ko siya i-cool down, bumaba naman yung temperature niya. At konti lang yung nawala dun sa coolant and bumaba yung bars ng temperature. So ginawa ko, start ko ulit siya and pinandar ko siya para lumapit dun sa registration area. Kasi kailangan ko pa rin magpapirma and ang ginawa ko na lang is tinulak ko yung motor kasi ang init ng singaw ng mga motor na nakapark and nakakaligaw kung saan ba talaga yung registration. Medyo maraming tao, maraming motor, pero inaanap ko pa rin siya kasi ito yung unang-unang checkpoint and gusto ko magpahinga, gusto ko magpalit ng damit kasi sobrang pawis na pawis ako sa loob niyan. Di man halata pero init na ako niyan, tsaka kinakabahan kasi nga syempre hindi ko alam kung makakatakbo pa ba ako or kaya ba ng motor kung tumakbo kasi hindi ko pa alam yung naging problema talaga. 1254. Okay. Nakabila tayo para mabilis na lang. Ito sir, pwede po tayo. Oh, checkpoint na. Hanap ako ng ano. Pwede mo puntahan, tambayan. Papunta na tayo sa second checkpoint. And nakakatawa kasi nag-overheat yung motor ko. Kaya alam ko na naman na pero hindi na masyadong bumabakbak. Maximum siguro 91. Relax na lang tayo. Minumonitor ko yung temperature ng motor ko. Usually, nag-overheat siya pagka hinto ko na eh. Pagka umaandar, hindi pa eh. Ano, hindi nga gumagana yung temperature ko. Split ng mga fans ng Ironman. May mga tarpaulin pa sila. Team Graphite Evo Nax. Dami nilang supporters ha. Bahala silang mauna. Kaya relax lang tayo. So next checkpoint natin sa ano? Baknotan. 1 hour and 36 minutes. Let's go! Yo! Nandito na tayo sa city proper ng San Fernando, La Union, I think. And look how much traffic we have caused dun sa kabilang line. You know, haba. Grabe, bad trip siguro yung mga yan. Tingnan mo, napakahaba. Nako, sorry po. Sorry. Pero feeling ko naman, karamihan na majority na sa mga participants nasa una na eh. Eh ako, chill na lang ako. Enjoy the music and yan, basta meron tayo sinusundan, okay na to. Meron tayo sinusundan dalawang motor, yung isa may OBR. And okay naman na yung pacing namin. Gusto ko yung pacing namin. Not too fast and not too slow. And hindi sila aggressive. I like how they ride. So ayun, kung mapapansin nyo, medyo madaldal na ako sa mga previous clip ko. Kasi after ng take off ko from checkpoint 1, kabado na ako kasi
witness ako nung aksidente. 3 participants yung involved. Nakita ko talaga yung situation. Although hindi ko nakuhanan nung camera kasi kaka-take off ko lang nun eh. And hindi pa ready yung mga cam ko. Pero after ko makita yun, medyo kabado 20 na talaga ako. Hindi ko alam kung tutuloy ko pa kasi ang haba pa nito eh. Umpisa pa lang eh. So, medyo nag-aalangan na ako nun and nervous na ako kaya kinakausap ko yung sarili ko mga time na to. So, naging maganda rin yung resulta kung bakit ako nag-overheat kasi medyo parang pinakalma ako ng motor. Kasi kung hindi nag-overheat, malamang yung pacing ko mabilis pa din. And this time, mas naging aware ako sa surroundings ko at mas naging careful ako. Ayoko na yan eh, pero syempre, tuloy pa rin. Sayang eh. Tayo sa gas station. Gas station tayo magpahinga. Ewan kung sino nandito pero sa gas station ako magpapahinga. Papagas na rin ako. Daming tao. So itong pit stop ko na to, dito na nagsimula yung delay ko. Naging team pahinga na ako dito. And since nag-aantay ako rito, nakita ko sa Live 360 na malapit si Jake sa akin. Kaya nag-decide kami na maghintayan. Inantay ko siya rito. Nasa checkpoint to lang siya, nagpapahinga din. So nag-decide kami na mag-meet up dito para mag-duo ride kami. Since walang kapihan dito, naghanap kami ng mas malapit na may kapihan nearby. At ayun na nga, another 30 minutes kami doon. Dito 20 minutes din ako dito kasi nantay ko siya. So ito na yung pinakasimula ng pagka-delay ko sa travel time dahil naging team pahinga na ako eh. Kasi wala, masakit na rin katawan ko at naramdaman ko na yung pagod talaga dito. Almost 4 o'clock, nasa Ilocos na kami. Asama ko na ngayon si Jake. Tapos, isa sa mga grupo niya, bali group of 3 na kami ngayon. Since that kami first timer, nagsama-sama na lang kami, nag-decide kami sa pacing na gusto namin. And ayun na nga, mas priority namin ang safety. Kaya, ayan. Kasi meron pang buong araw bukas at mainit yun. Kaya delikado. Kaya relax lang. So ayun, 1 hour and 30 minutes to vegan. Let's go! Time check 21, dito pa lang kami sa vegan. So abutan na kami ng madaling araw sa Pagudpod. So third checkpoint. Papahinga rin siguro kami. Sandali. Hindi na masama yung pacing namin, mabilis na din.
So nawala na yung kasama namin na pangatlo. Kanina baka dumire-diretso na rin kasi. Lang. Oo. Baka dito lang ako pag checkpoint. Ayan na. Checkpoint 3. Tanga na, sa kaya pwede umihi dito, no? Palitan tayo mamaya. Ikaw muna. Oo, para mabanda yan. Sige, ikaw muna. So, iba naman ang mga kasama kong gaying grupo ngayon. Nakita kami ni Sir Benz at ang kanyang group na Z1000 group. So, kami ni Jake ay sasabay na sa kanila. Sa kanilang pacing. So, at least may group na tayo na malaki-laki. Yan. Let's go. So inabutan na kami ng umaga sa Ilocos Sur pa din, which is off my target kasi yung plano ko talaga is abutan ako ng Buang Liwayway sa norte na Ilocos Norte sa Pagudpud. Pero syempre, wala man tayo magagawa dahil naging team pahinga nga tayo. But in a good side, nakita natin yung mga iba nating kakilala. Actually, isa lang kakilala ko dun sa Z1000, si Sir Benz lang. Pero si Jake, kakilala niya yung karamihan dun. So yun, ang ganda ng view na ito. Ganda ng Bukang Liwayway. Medyo nabuhayan na ako sa time na to kasi umaga na. Tapos na yung haba nung gabi. Nawala medyo yung pagod ko kasi kumain ako ng itlog at saging. Tapos minom ako maraming tubig at na-rehydrate. Kaya medyo na-refresh ako sa mga oras na to. And parang bumalik ulit yung sigla ko sa pag-ride. Lalo na lamig ng hangin. Pero mga ilang oras lang din, nagkahiwalay din kami ng mga grupo na to. Pero at least may nakasama ako sa mga location na to. So, abutan na kami ng umaga nito sa Pagudpud. Sa Claveria, gano'n. Pero okay lang, at least may grupo na ako, at least kahit paano, may kasama na ako ngayon. Hindi na ako nag-iista, hindi na kami solo, kanina mag-isa lang ako Mag-isa ako, tapos si Jake, nakita ko. Tapos yung kasama ni Jake, nakita niya, tatlo kami. So now, eto na, grupo na ulit kami, marami na. Yung tamang pacing lang. Diba? So yun na, habod na to. Kita lang, Sir Sanchez, Miro at Checkpoint. One eternity later. Ulit, nandito na tayo sa Pasukin. Malapit na tayo sa Bangi. Ilocos Norte pa rin tayo, no? Medyo huli-huli na tayo kasi sinamahan natin si Tatay sa Z1000. Siya pala yung nakasama ko, akala ko si Sir Ben. Pero at least, di ba may kasama siya, no? Hindi kasi pwede niya kaya yung pacing nung nung mga bata dun sa Z1000. Anyway, nasa likod kasi ako, so para ako naging sweeper. Kaya sinundong ko na lang siya, tapos nagpagas siya. Ayun naman, medyo nakakasabay naman na siya, kaya hindi ko na binibilisan. Yung pacing namin is bali 100 lang to 110 ang pacing namin. So, kaya niya na. Ganda pala ng umaga rin sa probinsya. Anyway, kaya niya naman yung pacing. Nahirapan lang din sa mga banking, sa mga corner. The rest, kaya niya naman. So yun, naiingi na ako. Pero tinitiis ko kasi gusto kong stop sa at umaawal ako.
Stop ako sa ano, sa Shell, doon ako magpapagas, tapos iihi na rin ako. Banda, bago magpagod-good. Kasi sakto na to eh. Yung picture sa kuya. Dito na tayo banda sa Bangi. Malapit na tayo sa Bangi. Dire-diretso na tayo kasi medyo nanguli na tayo. Let's pick up the pace habang maganda pa yung pakiramdam ko. Stop tayo sa Shell. Anyway, hindi masyadong makakain dito ngayon. And, okay din pala na mag-isa. Walang pressure. Iiwi muna ako. Sa Shell na tayo iihi kasi ito na ako magpapagas. Woohoo! Naiihi na ako pero kaya yan. Abot yan. Dalawang bar pa lang ang nagbabawas sa akin. Magpapagas ako bago pumasok ng pag-ikot. Good morning! Good view! Alright! Malapit na tayo sa viaduct yan. Let's go! Nawala yung antok ko ah! Ayun na, no? Parang alam mo, laruan lang eh. Bangi! Welcome to Bangi! Time check! 7:40! Tayo na. Ang layo mo ba? Ang ganda na. Appreciate mo natin yung windmill. Oh. Diba? Twisties dito eh. Kasi na natin itong battery nito tsaka memory card since magpapalit na rin naman na tayo. Busin na natin hanggang matapos. Daldal na lang tayo. At least dito may mga nakasama tayo ulit, mga GS. Energy check. Punong-puno ako ng energy, naiihilang ako. Antok, nawala na actually. Ang laking bagay ng tubig, so kailangan ko talagang uminom ulit ng tubig. Yan. Na kuya kaya, ang laking sinamotor ng mga yan. Putang bigat yan. Sa akin, ang gaan-gaan lang. Pero hindi ako makano. Iihi na ako. Ayan, tara. Dito, iwanan nila ako. Ay, sila Benz pala yun. Hindi, doon ako sa Shell. Muna ako sa kanila. Ayan na, dito na yung Shell. Hihingi na ako. Wala mo rin. Sensya na, mag-ooperate ako. Ayoko nang bumomba. Nakakasira ng motor. Ayan, ayun na rin. Nice of wakas. Woo! Kanina ka pa tayo nahanap. 250 meter. Ayun na. At eto na nga yung Shell na yun. Oosh. At ayun, ang laking ginhawa nitong pit stop ko na to, no, dito. Dito nagpalit ako ng battery ng camera. Tapos nilagay ko rin sa charger yung mga ibang battery ko. Tapos nakapag-wipes din ako. Yun yung katumbas ng ligo. Tapos kumain din ako konting chocolate. Tapos rehydrate. Nakaihi na rin ako. Nakapag full tank. Abot na yung full tank ko nito hanggang next checkpoint sa Sanchez Mira. So ayun, ready na ulit ako bumakbak nitong time na to. Punong-puno na naman ako ng energy. Natanggal na ulit yung mga ngalay ng kamay ko. At yun, mag-isa ulit ako. Balik sa pagiging solo rider ulit. I'm happy
I'm happy where I am. Ayok, putang ina may ganun. Anyway, ayan na. Sanchez Mira na ang next na checkpoint natin. Diba? And wala nang hintuan to kasi kumpleto na tayo eh. Naka-protection na tayo, nakakain na tayo, nakapag-yosi na tayo, nakapag-full tank na rin tayo. So, we're all good, maybe. Mga kasama ko baka nandun na sa Aurora, ang bibilis. 9:54, hindi, kaya natin ng ano yan. Kaya natin ng 9:20, hindi, ano na eh. Tagal-tagal. Pero kung dire-diretso lang ako, checkpoint gano'n, tapos hindi na ako magpapahinga kasi nakapagpahinga na ako eh. So okay na to. Makabutang pa natin yung grupo ng mga Zay 1000 yan, sigurado ako. Good what? Ayun oh, napakaganda naman ito. Oh. Ito para sa akin, yung pinaka the best part ng buong challenge. Kahit ilang beses na ako nakarating sa lugar na to, ang sarap pa rin yung tingnan sa mata. Dito na-remind yung sarili ko na ang sarap palang magmotor. Yung kaba, yung agam-agam, yung frustration ko, palitan lahat ng excitement, saya, and appreciation. So sa haba ng road na to, marami akong naisip, na-realize, at nakalimutan yung pinaka-essence ng buong challenge, which is maging finisher. At magagawa mo lang yun kapag na-enjoy mo yung journey. Nakakalimutan din natin na may mga umaasa at nag-aalala na makabalik ka ng safe sa finish line. At this point, ang goal ko na lang talaga is makatapos. Hindi ko na inaalala kung maaga ba o hindi. Importante, madala ko itong memories na to na nakuha ko throughout my journey sa finish line. At syempre, yung may kwento mo, yung buong experience mo, nang buo ka pa. Sa tingin ko, yun ang pinaka the best na prize sa napakadelikadong challenge na to. Woo! Yeah! South China Sea! Alright, isang oras na lang kung Sanchez Mira. Let's go! First time ko dadaan dito, paglagpas nito, hanggang dito lang ako eh. Hanggang dito lang actually ako lagi sa sa Patapat Viaduct. Hanggang dito lang ako lagi. So first time natin makikita yung taas. Sarap uminom dun eh. Dun yung may spring spring water eh. Kaso na tayong baso eh. Yeah, dire-diretso na lang tayo. Alam ko Hanas Beach Resort yun eh. Hindi kaya. Pero anyway, mag-isa lang ako dito, nakaka-appreciate ng ganda ng Pagudpot. Dahil lahat sila, nauna na. Puro tapos na sila. Yes, napakaganda rin dito. Oh. So record natin tong area na to. Yes. First time ko dito. Sarap naman. Probinsya na namin ta. Shit, wala na signal dito. Hindi ka pwedeng masiraan dito. Dahon lang ang tutulong sa'yo. Kaya tayo mag-ingat dahil wala tayong kasama. Wala tayong grupo. Nakakatakot dito pag gabi
Okay, 51 minutes to Sanchez Mira. Probinsya ko to eh, Payaw. Ay, apa yan? Oo. Alright, thank you guys. Lang sir, wait lang. Tara. At nyo ko ha, panoorin nyo yung mga sarili nyo doon sa, sa YouTube. Anong channel po sir? Ha? Anong channel po? Ayan, yan na mismo. po. Oh. Sir. Ha? Oh. Thank you sir. Thank you. So yun, lalarga na ulit ako. Sabay talaga ng mga taga-Payaw. Let's go. Ayan, tara, sama-sama tayo. Okay. Yay! Mm. Yun! Thank you! Thank you! Let's go! Good point. Fuck. I am so fucked. Ano bang... Na. Di ba sila may grupo? Ako wala na. Naiwan na ako. Woo! Alright, konti na lang. Naka-recover din ako. Kahit pa paano. Let's go! Eh, maganda rito. Ito yung nakaalala ko dito sa Tugigaraw. Eh, mga hills nila eh. Uli ko punta rito 2011. Yeah. Kasi na ako nakabalik. Anyway, it's good to be back. And
Yeah. Alright. Chin up! Meron pa tayong 4 checkpoint until finish line. Kaya-kaya natin to. Kayang-kaya natin to. Dahil magaling tayo. Dahil malupit ako. Malakas ako. Uy, patay tayo dyan. Uy, putang ina mo truck. Ay, naku po, yari tayo dito. Oy. Oh my God. Okay, time check. 12:35. So next stop, Echage for almost 3 hours. Oh my God. Kaya ba natin to? Siyempre. Tangina. Ha? Uy. Ah! Fuck! Okay na. Ah. Di na kinainom pa ako. Shit. Okay lang. Ha? Wala. Biglang namatay eh. Nagpahalalay ka? Ay, hindi mo natatapusin? So ayun nga no, habang binabaybay ko yung twisties ng Aurora, bigla akong nakita tong isang kasamahan ko na si Alvin.
na nagpapahinga. Pagod na daw siya. Miwalay nga daw siya dun sa nasamahan niyang group ng umakyat ng Aurora. So dito nagpahinga kami sandali, nakiinom ako ng Red Bull and na-convince ko na siya na bumaba at bakbakin na until checkpoint ng Aurora. So dito hinahabol na namin yung cut-off ng checkpoint sa Tipaculao. And medyo nagkahiwalay kami dito ni Alvin ng panandalian kasi binilisan ko na and sabi niya habol lang siya kasi hindi ako pwedeng magstay dun nga sa pinagpagasan namin kasi umiinit yung motor ko kapag naka-idle. So kailangan kong keep moving para lumamig yung motor. So makikita nyo rito medyo madilim-dilim na yung kalangitan at nagbabadya na nga yung ulan. So wala na akong footage ng travel ko from Tipaculao to Cabanatuan sa kadahilan ng wala ng battery yung Osmo Action ko at maulan din. Doon ako inabutan ng ulan. Yung pinakamahirap actually kasi madulas yung daan, sobrang steep, tas basa and wala akong makita kasi tumatama nga yung tubig sa mata ko. Tiniis ko lang para lang makaabot sa Bultec checkpoint. Nakaabot naman ako and merong gathering doon, may party. Hindi ko na nakuhanan yun kasi gusto ko na lang talagang makatapos at tapusin yung pinakahuling checkpoint after ng Cabanatuan, which is sa Uni Oil, sa Subic na rin, which is malapit na yun sa finish line. Although nagsara yun and minove na nila sa Subic Airport. At ayun, tapos ko nga rin. Si Alvin medyo nahuli kasi hindi siya sumuong sa ulan. Hindi katulad ko nung umulan, dumire-diretso lang ako kasi alam ko na sa baba wala nang ulan. Andito na kami sa Lex ba yan? wala na rin mahirap na daan after nito, SCTEX na, and then that's it, we're finished! Pupunta na sa last checkpoint sa Subic and it's gonna take us 1 hour and 30 minutes, tapos ayun, finisher na! Finally, natapos ko rin yung buong challenge ng walang galos or hindi na aksidente. At syempre, sulit yung pagod tsaka yung hirap. Lalo na nung na-welcome ako nung nag-aalala kong girlfriend. Siya actually hindi rin natulog. And syempre, nagpapasalamat ako dahil lahat ng mga kagrupo ko, kahit nagkawatak-watak kami, safe pa rin kami nakatapos ng challenge. At yun ang pinaka-prize namin na nakabalik kami sa mga mahal namin sa buhay ng buo at ligtas. So ang tanong kung uulitin ko ba to? Hindi na ako sigurado. Siguro kapag mas maayos yung pag-organize ng event, baka ulitin ko, pero unlikely. And one thing is for sure, sa challenge na to, nasubok talaga ako. And most of all, nag-enjoy din ako.